uh, Pia sa pagdala ng testimony. Praise God. God is good. All the time. And all the time. God is good. Purihin po ating mga Panginoon. Malakas na palakpak po sa ating mga Panginoon. Praise God. Hallelujah. At tunay pong napakabuti ng Diyos na kung paano po tayo ay iningatan ng ating mahal na Panginoon sa loob ng isang linggo ng ating paglalakbay sa mundo nito. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang Diyos at tayo po ay narito na sa pagbibigay ng mga ikasampung bahagi at handog na kung paano po ito po ay bahagi ng gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Na kung paano po sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Lucas 6:38, sabi niya doon, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umapaw pa, ay bibigay sa iyong handungan. Sapagkat sa panukat na isukat ay doon ka muling susulatin. Pagpalain po ang salita ng ating mahal na Panginoon na kung paano po pag tayo po ay nagbibigay sa gawain ng ating mahal na Panginoon ay bibigyan po tayo ng Diyos, siksik, liglig, o maapaw. Ibabalik po natin mahal na Panginoon kalakasang pinansyal, spiritual, lahat ng klase ng kalakasan ay ibibigay po sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. At binibigay ko po ang awit para sa mga kaloob sa ating sister Pauline, sa kanya po ang pagkataon. Praise the Lord, mabuti po ang Diyos. Samahan tayo kayo magbigay para sa mga ating pag-aalala para sa simana ko. God bless you, Sister Pauline, sa pagdala ng awiting makalain. At binibigay po ang panalangin sa mga kaloob sa ating Pastor Arnel Puso. Let's pray. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga anak na nakapagbigay, Panginoon, dalangin namin na ito po ay magamit sa ikalagay mo na yung gawain. Salamat, higit sa mga anak mo rin na pagbigay, dalangin ng pagpapalang labis sa Diyos. Ito ang sasunod na kami sa sunod na rin kami magbigay sa iyo, Panginoon. Salamat. Bless mo, Panginoon, ang aming mga trabaho, ang aming trabaho, Panginoon.
Jesus. Amen. Amen. Praise God. God bless you, Pastor, sa panalangin para sa mga kaloob. At tayo po ay handa na pang makinig ng salita ng Diyos. Amen. Praise God. Excited ba tayo? Amen. Hallelujah. At ngunit bago yun, tayo ay makarinig ng mga makalangit na awitin. Ibinibigay po sa ating sister, mga youth choir sa kanila po ang pagkataon. Kadalagaan. Mga binata, walang binata dito.
Praise God. Sa ngalan po natin mahal na Panginoon, tayo pong lahat ay tumayo bilang tanda ng paggalang sa salita po ng Diyos. At binibig ko pang pagkakataon sa ating preacher Ray sa kanya po pagkakataon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat po Pastor sa pagkataon ito na ako ay muling pahayag ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin dito sa inyong kalagitnaan. At salamat sa umaga ito na ang salita ng Panginoon ay palagi nasa ating bibig. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Okay. Tayo manalangin, dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, amang nasa langit, dakilain at purihin ang pangalan mo sa umagang ito, Panginoon. Panginoon, narito kami muli. Salamat sa Panginoon sa nakarating kami na matiwasay at mga salamat sa pagbubuhay na binigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa bagong kalakasan. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, suriin mo po aming mga puso't isipan kung mayroon kami amali o pagkukulang, Panginoon, upang iyong mga salita ay mag-isukdulan po sa amin. Ang iyong salita ay hindi po masasayang, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na ang iyong salita ay aking pong ipahayag sa iyong mga kalagitnaan po namin, Panginoon. Wala po kong magagawa sa aking sarili lamang, Panginoon. Kundi ang lahat ng ito ay sa iyo, Panginoon. At kaya itawag ako sa iyong likod upang ang salita na aking binibigkas ay may pahayag ko sa bawat isa sa puso't isipan ng iyong mga kaanakan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na kami po'y naririto at aking pong binabalik ang iyong pagpasalamat, pagpupuri sa iyong dakilang pangalan lamang. Sa pangalan mo, Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Isang magandang opportunity na narito naman. Ang boses ko, hindi pa rin na, last week off. Pero okay lang, hindi isagabal ang mga bagay na ito para sa ating tawag ito pananampalataya na mawala tayong pag-asa dahil ang Panginoon ay alam natin na hindi niya tayo pabayaan ni pa lahat ng bagay sa mga testimony kanina for the kagalingan na ating natanggap sa mga bagay-bagay na ating na panaranasan sa ating buhay. Praise the Lord, hallelujah. Ang topic po natin ngayon ay the Holy Spirit. So, Holy Spirit. Who is the Holy Spirit? Praise the Lord, hallelujah. May 7 parte po ang Holy Spirit, mga kapatid. Praise the Lord. Empowerment for ministry, pabibigay ka pangyarihan. The book of Acts, chapter 1, verse 8. Basa. Acts chapter 1, verse 8. Sa Gawa 1 Gawa. verse 8. Okay. Datapwat ang tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hanggan ng lupa. Praise the Lord. In the time of Israel, mga kapatid, nung hindi pa dumating hindi pa naipahayag sa lahat, hindi pa naibigay ang banal na espiritu sa bayan ng Israel, ay sinabihan sila ng Panginoong Jesucristo na habang sila ay nag-iipon sa isang lugar noong pagbalik ni Jesus Christ dito. Natapwat sa tanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. So, mga kapatid, ang Holy Spirit ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. We have an authority. Kung matanggap natin ang Holy Spirit, ay mayroon na tayong authority, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Dahil itong saad ng Panginoon sa atin, bibigay niya, tatanggapin natin ang kapangyarihan. So, sino pa ang hindi nakatanggap ng banal na espiritu dito, mga kapatid? Hindi ko rin alam, baka dapat i-renew natin palagi ang ating sarili every time na tanggapin natin ang banal na Holy Spirit.
Kung sino man, marami ako nakikita sa Facebook mga kapatid na ang panampalataya niya sa unang-una, lalo-lalo na sa mga baguhan natin mga kapatid, ay talagang kung gusto pa lang araw-araw maging linggo, gusto na lang oras-oras nasa simbahan. Pero nung dumating ang mga pagsubok sa kanyang buhay, ay biglang nawawala. Praise the Lord, hallelujah. Dahil ang Holy Spirit mga kapatid ay hindi pa dumarating sa kanila. So ganun nga po ang mangyari mga kapatid dahil wala siyang kapangyarihan na labanan ang mga pagtukso, ang mga bagay na nasa palibot niya. Madali siyang matutukso. Praise the Lord, hallelujah. Halimbawa, nasa labas siya, kung anong ginagawa ng mga tao doon, ganun din mga kapatid ang kanyang gawin. Kung sa simbahan siya, parang excited din siya. So kailangan natin mga kapatid, anggapin ang banal na espiritu, renewal of Holy Spirit. Kahit nasabihin natin na matagal ka na nakatanggap ng Holy Spirit, dapat i-renew natin. Praise the Lord, hallelujah. Huwag nating hayaan na ang Holy Spirit ay matutulog lamang. Praise the Lord, dahil ang Holy Spirit ay narito na sa ating puso at isipan. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Guidance into truth, no? Siya ang ating patnubay sa araw-araw nating buhay. Praise John chapter 16 verse 13. John 16:13. John 16:13. Labing-anim. Gayon mga siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Praise the Lord. Guidance into truth, siya ang patnubay sa atin mga kapatid. So, halimbawa mga kapatid, in the conversation sa every church, sa every, may mga taong pahayag na salita ng Panginoon, alam na natin mga kapatid kung ano ang mali ba o tama ang kanyang sinasabi sa atin. Dahil tayo ay mayroon na ang Espiritu ng katotohanan ay dumating na sa atin. At papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, into whole truth. So, nung ako'y, mga pagkapatid, nung hindi pa ako naging born again, o hindi pa ako nabautismuhan, nag-search po ako sa TV mga kapatid. So, sa mga preacher sa TV mga kapatid, wala pang cellphone noon, sa TV ako nanonood. So, hangang-hanga ako sa mga preacher. Grabe, sabi ko, grabe ang galing. Pero nung nalaman ko na nung ako'y nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, mayroon pa ng ang mga pag-preach pala nila mga Panginoon, mga kapatid, mga minamahal, hindi para na aayon sa salita ng Diyos. O kagaya ng minsan na lang natin yung ibang reliyon na si Kristo ay tao lang. Right? Kaya nga hindi nila na katotohanan kung ano talaga ang nilalaman, kung ano talaga si Kristo. Ay sinasabi na nga dyan na, balik natin sa John 1:1, na ang verbo ay ang salita. Tapos yun nga, hindi pa rin nila maintindihan hanggang ngayon. At sa John 1:14, na ang salita ay naging tao. Naging tao. So, kaya nga ngayon, ganun nga mga kapatid. Mayroon naman isang preacher, nahanga rin ako. Sumalangit na kay Kagaruwa. Sa ngayon, wala na rin siya. Sa EDD. Alam niyo ng EDD. So, grabe ang preaching niya. Lahat. Memorize ano itanong sa kanya, masasagot niya. Familiar siya kayo, niya? Brother Eli. So, ganun. So, ang paniniwala niya naman sa sa ating Panginoon, may Diyos anak at may Diyos ama. Praise the Lord. Maliit na. Sabi ko, ano ba yun? Pero hindi ko pa yun, talagang sa sarili ko. Noon, hanga ako. Nung tinanggap ko ng Panginoon, doon ko nalaman na hindi pala lahat ng sinasabi niya ay katotohanan.
Kaya nga mayroong mali talaga mga kapatid. At hanggang ngayon, mga kapatid, marami sa Facebook, dahil marami ng tayo Facebook ngayon, na umaangkin na ang kanilang reliyon, siya lang ang maliligtas. Praise the Lord. Ngayon, nag-away-away sila sa sa Facebook, nagsagutan dahil sila lang maliligtas, dahil sila ay tinayo ni Kristo. Isa naman ay sila ay tinayo pa rin ni Kristo. So kaya nga mga kapatid, ang katotohanan ng banal na Espiritu ang magpapatunay at mag-guide sa atin sa katotohanan. Kaya nga, huwag tayong palilinlang sa mga Espiritu. Basahin natin ang kanyang salita, meditate the Word of God sa araw-araw. Dahil kung minsan ang banal na Espiritu, hindi natin alam kung minsan tayo natutulog ay nagpag-usap sa atin. Kung saan tayo, anong trabaho natin, ginagawa natin sa ating kamay, at tayo nag-iisa. Alam mo, minsan ako, kung makita siguro ako ng tao, siguro kung nakaupo ako na may ginagawa ako, siguro sinasabi niya, siguro si Foreman Ray. Parang may kinakausap na wala namang kausap sa harap. Dahil yun po ang ng Holy Spirit mga kapatid. Dahil nalalaman natin na siya ay bumubulong sa atin. Kaya nga mga kapatid, sa mga bagay na yan, dapat ating So marami akong naranasan, kagaya ng marami akong before naniniwala ako sa isang Diyos. Ang religion pa ng lula ko ay Foursquare. So noon, hindi ko pa malaman yung mga ganon. So tinatawag na mga tatlong Diyos, ganito, ganyan. So ngayon, doon ko na talaga na mga kapatid, through the Holy Spirit, na dati hindi ko pa maintindihan kahit na nasa UPC pa ako, United Pentecostal, hindi ko pa talaga maintindihan, mawari hindi pa pumapasok sa isip ko kung bakit ano ba talaga ang tinatawag ng Trinitarian at Oneness. Doon ko na nalaman ng panahon na binabasa ko ang tinatawag na Trinitarian. So lahat ng mga bagay na yan dapat patubayan tayo ng banal na Espiritu. As si Jesus Christ, He is the power of God. Hindi siya ibang persona, kundi He is Himself, siya mismo. Dahil ang Diyos ay Espiritu, siya ay nagkatawang tao. So ganun nga mga kapatid. He is the wisdom of God, Jesus Christ. So siya ang wisdom of God, Jesus Christ. So ano pang hanapin natin ng Ama at ang Anak ay magkaiba. Praise the Lord. Natawag ng anak tayo ng anak si Kristo dahil siya ay pinanganak sa laman. Kaya nga tinawag siya dahil kung tatawag tayo kay Kristo, tatawagin tayong anak ng Diyos. Kaya nga ganun mga kapatid. Ang doon ko naintindihan. Kasi kung wala tayong tatawagin na pangalan ng anak, hindi tayo maging anak ng Diyos. Dahil di natin alam kung sino ating tatawagin. Praise the Lord, hallelujah. Conviction of sin, paghatol. John chapter 16, verse 8. John 16:8. 16:8. 16:8. At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol. Praise the Lord, hallelujah. Conviction of sin, paghatol, At siya, pagparito niya, ay kanyang sumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol. Kaya mga kapatid, kailangan patuloy tayo sa pagpanampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Even though kahit na araw-araw na lang isang verse ang ating basahin, at least malaman natin yung mga salita. Minsan kasi hindi natin makikita kung anong tawag dito, ang kasalanan na ginagawa natin kung hindi natin mabasa ang Word of God. At least dyan natin muni-muni na ang salita ng Panginoon ay ganito pala. Praise the Lord, para hindi tayo mahatulan sa pagdating sa kanyang pagdating at sa kanyang Bema set or judgment set of Christ. Hindi tayo mahatulan mga kapatid. Dahil sa banal na Espiritu,
nalalaman natin ang buong katotohanan. Praise God. Hallelujah. Praise God. Next is transformation through fruits. No? Galatians 5:22-23. Chapter 5:22-23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapaat, kaamuan, pagpipigil laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga sabi na Paul na ang kautusan ay isang isang nakaraan na lamang sa panahong iyon. Dahil dito sa bunga ng Espiritu na binigay sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Kapag ang bunga ng Espiritu as a fruit of the Spirit is a singular word. So, hindi natin masabi na mga bunga. Kaya nga, ganun din sa Ten Commandments, pag sinabi mong nakakamali kasi isa, mali lahat. Pero itong bunga ng Espiritu, ganun pa rin. Kung may kulang ka dito, kailangan kumplito ang bunga ng Espiritu. Kaya kailangan natin dapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. So kung may pag-ibig tayo mga kapatid, ay kahit anong galit natin sa isang tao, ay marunong tayong magpatawad. Marunong tayong magpakumbaba. Praise the Lord. Hallelujah. Katuwaan. Kung i-bless yung mga kapatid natin, tayo'y natutuwa. Lalo-lalo na kung pinagpala siya, nakita natin noon siya ay tawag nito, walang-wala. Kung pumasok siya sa ating church dito, sabihin natin parang talaga si sister, walang-wala, dahop sa mga bagay na ganito, ganyan. So, nung dumating ang panahon na nampalataya siya, na siya ay i-bless ng Panginoon, dapat tayong matuwa, mga kapatid. Hindi kagaya ng sanlibutan na kung kapag ikaw ay naging successful, maraming maiinggit. Kinainggitan ka. Maraming tanong, kaya ganun po ang sanlibutan. Pero para sa atin, tayo na natutuwa sa bawat isa sa atin. Kung ano man ang narating mo sa inyong buhay, kaya ganoon mga kapatid. Katuwaan. Next is kapayapaan. Ang Holy Spirit ang nagbibigay ng kapayapaan sa atin mga kapatid. Dahil kung wala pa tayong kapayapaan, siguro konting problema lang. This is the evidence sa aking ano tawag nito? Forehead sa Tagalog? Noo. No? Dahil kunting problema lang, abot yung kilay natin. Magkunot noo kagad. So, ganun nga mangyari mga kapatid. Kung wala tayong Panginoon, walang Holy Spirit na sa atin. No? Dahil kunting mga problema, iniinda natin, iniisip natin. Kaya mga kapatid, ating tandaan, kung ano mga bagay na pinoproblema natin, kailangan bigyan natin kapayapaan ang ating buhay. Lalong-lalo na sa mga sakuna na darating. Minsan may mga tao na kinakabahan. Pero para sa atin po mga kapatid, hindi tayo kabahan sa darating na mga unos o sa mga sandaling iyon. Dahil sabi ng Panginoon, look up. Tingnan nyo, ang iyong kaligtasan ay malapit na. Kagaya ngayon na marami ng prophecy ngayon na darating ang rapture. Alam niyo mga kapatid, insert ko na ito, mauna po ang rapture before the tribulation. Praise God. Hallelujah. Dahil alam ng Diyos na hindi niya gustong saktan ang kanyang mga yung mga banal na mga tao pinili niya. Kukunin niya muna bago darating ang mga sakuna sa sanlibutan. Ganun po mga kapatid. Kaya huwag tayo magkumpiyansa, huwag natin hintayin na makagira pa. Baka sunod na araw, biglang nag-rapture. Kaya ang iba natin mga kapatiran dito na wala pa. Kaya, nasunod, we remind them na sana attend. Baka hindi natin alam the rapture of the church. Praise the Lord, hallelujah. Isa po ang baka maiwan ang isa sa atin o ano pa man dyan na gumagawa ng mga hindi kaya-aya sa
harap ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Pagpapahinuhod. Papahinuhod, ano yung papahinuhod? Yung gentleness, long suffering. Pagtitiis, no? Oh, yun yung mga kapatid, ang long suffering, pagtitiis, papahinuhod. Kagaya sa atin, naghihintay tayo sa Panginoon. Tiisin natin ang mga bagay na nangyari sa buhay natin. Pupunta lang tayo sa bahay-sambahan, mag-pray, kung ano man. Huwag nating indahin na kung ano man nangyari sa atin, sisihin natin ang Panginoon. Hindi kagaya ng sanlibutan na hindi na nga sila nampalataya. Sisihin pa ang Panginoon sa kanilang nangyayari sa kanilang buhay. Bakit ako pa? Praise the Lord. Sabi ko, minsan narinig ko yan sa mga kaibigan ko, bakit ako pa? Praise the Lord. Hallelujah. Sinabi ko, bakit gusto mo sa iba pumunta? Siyempre, sa iyo yun natuka. Kaya mga kapatid, huwag natin huwag natin sisihin ang Panginoon. Kailangan magtiis tayo. Lalo-lalo na sa mga bagay na nangyayari, lalo-lalo na sa mga sakuna, may maraming bagay ang mga long suffering, mga kapatid. Lalo-lalo na kung nasa ministry ka, isa kang pastor, alagad ng Panginoon. Isang halimbawa lang. May church Sunday, may nangyari sa pamilya mo. Praise the Lord. God forbid. Ano ang unahin mo? Ang church o ang pamilya? Praise the Lord. Hallelujah. Minsan nag-iisip tayo, mga kapatid. Ang unahin, nakita ko doon, mga kapatid, inuna niya ang church. Dahil ang anak niya ay, sabi ng asawa niya, huwag natin iwanan yung anak natin. Dahil may sakit, kuwan-kuwan. So, kaya nga mga kapatid, inuna niya ang church. At doon nag-iyakan sila. Na anak nila sana pagdating nila, tawag nito, magaling na. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, nung time na yon pag-uwi nila, magaling na nga kanilang anak. Dahil yung ang pagsakripisyo nila, mga kapatid. Sinasakripisyo nila ang kanilang buhay, ang anak nila. Dahil ang paniniwala, ang pananampalataya nila ay hindi nagkulang sa Panginoon. Dahil ang Panginoon, nakikita ng Panginoon kung anong desires ng puso mo at isipan mo. Hindi mo alang ang karamihan kaysa sa isa. Praise the Lord. Kaya kung naalala natin yung sa verses na yon na kung ano ang mas mahal mo, ang Panginoon o ang pamilya mo. Praise the Lord, hallelujah. Mayroon ganun mga kapatid, nalimutan ko yung verse na yun. So, praise the Lord, hallelujah. Kaya nga, sa araw ng ating pagpapahinod sa ating buhay, mga kapatid, tiisin natin. Ilapit sa Diyos ang lahat ng mga bagay. Praise the Lord. Huwag mawala ng pag-asa. Lalo-lalo na kay sister kanina, yung kayang pamilya, na pagdating niya doon, kanina narinig ko yun, lahat sila nagkasakit, yun ito. So, dapat natin yung ibigay natin sa Panginoon. Cast all our burdens to God. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. Ako nga, mga kapatid, ko lang, nandito ako. Minsan yung anak ko, Daddy, yung anak ko na ganito, ganyan. Sabi ko, ano'y mo na lang. Magdasal ka. Isa bata ko kasi, 25, 27. So, magtatatlo na yung kanyang anak. So, sabi ko, magdasal ka. Magdasal mo yung mga anak mo. Minsan magkasabay, magkatrangkaso, kasakit. So, sa awa ng Diyos, gumaling din naman. Praise the Lord, hallelujah. Kagandahang loob. Yung kagandahang loob, mga kapatid. Kaya nga, sa ating buhay, kailangan talaga kagandahang loob. Hindi tayo maging, maging suplada. No? Na lang kahit na bulyawan tayo ng tao. Okay lang. Alam natin na dahil may Panginoon tayo. Minsan kung wala tayong Panginoon, wala tayong kagandahang loob na binigay ng Panginoon,
siguro, kagaya sa akin dyan sa boarding house, ang ingay-ingay ng mga lasing ko. Pero sige, tinitiis ko lang. Sabi niya, shut! Sabi ko, okay lang, kayo lang. So, kaya nga mga kapatid, tinitiis ko na lang yung mga bagay na yun. Sabi ko, sige lang. Darating yung panahon na baguhin kayo ni Lord. Yun lang ang sinasabi ko sa kanila. Kaya mga kapatid, kagandahang loob, patuloy na natin yung kagandahang loob natin. Kung anong kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sundin natin. Kabutihan, pagtatapat. Praise the Lord, no? Nandiyan na yan. So, kaamuan, nandun na rin, pagpipigil. Kaya nga, yung mga, minsan, noon mga kapatid, may ugali tayo, madali tayo magalit, di ba? Kunting nang inga natin, hindi rin tayo makapagpigil. Musigawan tayo ng ibang tao. Sabi nag-high blood ako, umalsa rin yung dugo ko. Praise the Lord. Pagpipigil. Lalo-lalo na sa mga mga binata at mga dalaga, no? Yung tinatawag na sa relationship. Kailangan may pagpipigil. Praise the Lord, hallelujah. Kung ano mang mga problema ninyo, punta kayo kay pastor. Pastor, hingi kayo ng advice. Huwag nyo kayo magsarili ng nyo. Kayo, pastora, kung kayo, babae, ganito, may problema ako sa, sa BF ko, ganito, ganyan, anong gagawin ko? Di ba? Kailangan natin ng advisor, counselor. So, gano'n nga mga kapatid. Kaya sa mga dalaga at binata, kailangan natin pagpipigil. At sa mga tatanda, kailangan rin natin ang pagpipigil. Dahil, kuminsan, ako nga iniisip ko talaga yung pamilya ko. Kapag binubuli ako, sarap talagang isa pa kung is panuntok. Pero sabi ko, anong kahinatnan nito? Wala ka rin magagawa. Kung mapunta ka sa bilangguan, kawawa yung pamilya mo. Kawawa yun. Kaya kailangan mo na lang pagpipigil. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid. So, praise the Lord. Laban sa mga gayong bagay na walang kautusan. So, praise the Lord. Hindi na natin kailangan mga kapatid. Yung, kaya nga sabi ni Paul, Apostle Paul, ng mga kautusan noon ay isang, alaala na nakalipas. Dahil kung meron kang bunga ng Espiritu, ay hindi na natin kailangan na memorizein yung 10 Commandments. Dahil ang natin, focus tayo kay Jesus Christ. Right? Kaya ito ngayon, ganun pa rin ang ginadibati ng ibang mga relihiyon, itong mga 10 utos, ganito, ganyan. Pero hindi kanila masusunod. Thou shalt not steal. Pero bakit nagnanakaw pa rin hanggang ngayon? No? Lalo-lalo na sa Senado na ito. Natin, kung ibigay yung pera na trilyon na yun, bawat pamilya, sobra-sobra. No? Hinihingi lang ng ibang, yung mga, gaya kay, hindi ko naman ginano si Marcolita, kagaya ng kuryente. Pinupropose niya, pero parang may gabalakin pa talaga. Kakunting-kunti lang yun, kaysa trilyon na ninakaw sa kaban ng bayan. So kaya mga kapatid, gano'n nga, thou shalt not steal, pero nagnakaw pa rin. So kaya nga mga kapatid, ito mga bagay na dapat nating palagi. So, ang bunga ng Espiritu. Praise the Lord, hallelujah. It is a common verse, no? Galatians chapter 5, verse 22 at 23. Atin lang yung bulay-bulayin para malaman natin kung ano yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Gusto ng Diyos sa ating buhay. Praise the Lord, hallelujah. Comforter and trouble, mag-aaliw. John 14:16. John 14:16. 14:16. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siyang sumainyo magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Ang mga aliw, itong Holy Spirit, mga kapatid. Minsan may mga bagay na experience ko to mga kapatid, ang nag-pray ako. Hindi ko alam na bigla na ako umiyak. Dahil may problema ako nung time na yon. Kaya nga, ito siya ang mag-aaliw sa atin, ang Holy Spirit. Kaya
Sinabi nga kasi sa John Isaiah 9:6 doon, He is the comforter. Siya ang mang-aliw. Praise the Lord, hallelujah. Nung tayo na yung mga kapatid, may problema ako. Hindi ko nalaman na pumunta ako sa kwarto, umiyak ako, ko sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, kung ano man ako, ano mo sa buhay ko. Doon, nung lumabas ako mga kapatid, magaan na yung pakiramdam ko. Hindi ko na naalala kung ano yung problema na dumating sa akin. At na kinabukasan, wala na, hindi ko na naisip kung ano yun. Kaya nga mga kapatid, kung may mga problema tayo'y dadalangin sama. At kayo bibigyan ng ibang mga aliw upang siyang sumasa inyo magpakailanman. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag natin kalimutan sa ating panalangin na ang Panginoon ay handang makinig sa atin. Kneel down. Doon, pumasok ka sa kwarto mo. Hingin mo sa Panginoon kung ano mang hinihiling mo. Umiyak ka sa harap ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, dahil ang Panginoon, He never leave us nor forsake us. Dahil tayo ay binigyan niya na ng Holy Spirit. Praise God. Everybody say amen. Amen. Praise God. Jude chapter 1 verse 20. Jude, Judas, chapter 1 verse 20. Sa 20, ngunit kayo, mga minamahal, pagpagtibayan ninyo ang inyong sarili sa inyong luhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Praise the Lord. Hallelujah. Your most holy faith. Yung pinakabanal yung pananampalataya. Praise God, Lord. Patibayin ninyo ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Kaya kung manalangin tayo mga kapatid, kailangan isipin natin na nakaharap natin ang Panginoong Hesus through the Holy Spirit. Praise God, hallelujah. Minsan kasi, nung nakaraang mga sa ating buhay ng mga bata pa tayo, nakita natin yung mga katandaan natin na nanalangin na nasa isip, minimemorize, pero wala sa puso. Diba? Nakita natin, ganito, ginabasa. Pero sa ating mga kapatid, dapat nasa puso talaga galing ating panalangin. Praise the Lord, hallelujah. Kung ano man ang gusto mo sa Panginoon, kung ano man ang, halimbawa, gusto mo gumaling ang iyong pamilya, o gusto mong maligtas ang iyong pamilya, sikapin mo manalangin sa Panginoon. Iiyak mo sa harap ng Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Huwag mo hayaan na mapariwara ang mga pamilya natin, mga kamag-anak. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, dapat ang ating panalangin sa Espiritu, sa Holy Spirit, ay taimtim na panalangin. At kausapin natin siya na bilang isang kaibigan. Kuminsan, kaibigan natin, sabihin mo, may sikreto ako, huwag mo sabihin sa iba. Dahil kaibigan mo, dahil confident ka. Pero yung kaibigan mo, hindi rin makapagtiis na yung sabihin mo sikreto mo, ano rin sa iba. Kaya ang Holy Spirit, talagang kayo at kayo lang dalawa talaga ang magkaintindihan. Makikinig yan. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, hallelujah. Kaya nga binigay sa atin ang Holy Spirit. Praise God. Holy Spirit dwell in believers. 1 Corinthians 6:19. 1 Corinthians. Sa unang Korinto 6 verse 19, kung hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili. Praise the Lord, hallelujah. So, nung natanggap natin ang banal na Espiritu mga kapatid, yun nga, we are not in ourselves na. Hindi na tayo ang sarili natin. Kuminsan may mga bagay na sa ating decision sa ating buhay na hindi na ayon sa banal na Espiritu na ginugusto natin. Halimbawa, sa ating mga kapatiran na lumabas,
lumabas sa church, bumalik na naman sa mga bagay-bagay na nasa sanlibutan. Praise the Lord, hallelujah. Maraming ang mga ngayon, tawag natin na mga born again, mga na pag-araw ng mga pista-pista dyan, nakita mo rin sila eh. Praise the Lord, hallelujah. Okay lang yung masyal ka, pero sabi na pagpista, kung may mga dyan, nandiyan ka pa rin. Praise the Lord, hallelujah. Kaya noon mga kapatid, nung hindi pa ako naging matured sa pananampalataya, sumasama pa rin ako sa mga ganung bagay. Pero nung naging matured na ako, nakikita ko pala na ang bagay na yun pala hindi kayaya sa Diyos. Na sumasama sa mga bagay, lalo na pista. Dahil iba kasi yung pista nila dito di ba? Alam na natin yun. Diyan din ako galing dati. Galing sa pintuan ng simbahan, ikot, balik na naman. So dyan ako, nag-procession. Praise the Lord. Kaya alam ko lahat yun mga kapatid. Kaya nga, ang mga bagay na yun ay isang alaala na lamang. So kaya nga, huwag na tayong bumalik mga kapatid ng mga bagay na yun. Pwede tayo mamasyal, picture-picture, o ano na dyan, pero yung mga ginagawa sa Krista, huwag natin gawin. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Praise God. Okay. John 6:33. 6:33 of John. Juan 6:33. Sapagkat ang tinapay ng Diyos ay yaong gumabang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Praise the Lord. Hallelujah. Ito na nga mga kapatid. Ito na nga ang buhay natin mga kapatid. Jesus Christ and the bread of life ay bumaba para bigyan tayo ng buhay. Praise the Lord. Nung hindi pa bumaba si Jesus Christ, kaya mga kapatid daw tayo, tinatawag ng mga hentel ay wala pang mga kaligtasan. Praise the Lord. Isang basahan ang tingin sa atin ng Diyos. When Jesus came to the earth, kaya sinisakripisyo niya ang kanyang buhay dito. At para sa atin, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Because God gave us a bread of life through Jesus Christ our Lord. Praise the Lord, hallelujah. Kaya siya ang nagbibigay ng buhay sa atin dito sa sanlibutan. Kaya mga kapatid, huwag nating talikuran kung ano man sa atin ngayon, kung ano pa man, patuloy na tayo. Nakakalungkot minsan mga kapatid na may mga kapatid tayo nakikita natin kahit nasa social media na iba na yung pinopost, iba na yung para mas importante pa yung mga bagay na nasa labas kaysa pananampalataya na tinalikuran ang pananampalataya. Praise the Lord, hallelujah. Nag-worry pa sila sa sanlibutan kaysa sa kanilang buhay, sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, ang narito ngayon, patuloy tayong mag-serve sa Panginoon. Dati, pagdating ko dito mga kapatid, din ako, naglaylo. Pero noon, naalala ko talaga na nung ligtas ako ng Panginoon, may pinaramdam ang Panginoon sa akin. Sabi ko, kahit ano na mangyari, patuloy ko ang bagay nito. Kaya baka maabutan ako ng panahon na yun na nasa labas ako. Ano mangyayari sa pananampalataya ko? Praise the Lord. Isang iglap lang. Baka pagdating ng panahon in the day of caught up, hindi ako maisama. Ano kayang maramdaman mo natin mga kapatid kung hindi tayo madala sa caught up o rapture? Dahil ang time na yun ay maranasan ng mga taong maiwan dito sa sanlibutan ang sakit, ang kasal. Maranasan nila ang 3.5 years of peaceful peace, pagkain, sagana sa pagkain. Pero in 3.5 years of great tribulation, doon na darating. Dahil wala na yung kamatayan mga kapatid. Kahit anong sakuna mangyayari, buhay ka pa rin. Pero yung katawan mo, hindi. Praise the Lord, hallelujah. Kaya huwag nating paanin ang mga bagay na yon na tayo maiiwan in the day of caught up. Kaya nga mga kapatid, patuloy lang tayo. Kaya inaasam natin ang
ating kaligtasan. Praise the Lord, hallelujah. And the last verse, mga kapatid, Ephesians chapter 4 verse 30. Okay. Efeso 4 verse 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Nasa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, huwag ninyong praise the Lord, hallelujah. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Kaya nga ganun nga mga kapatid, huwag tayo tumigil sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag tumigil tayo at nabighati ang banal na Espiritu, paano tayo maliligtas? Alam mo, sa kaarawan ng pagkatubos, kahit sino siguro sa atin mamihati, kahit na sa personal nating buhay. Kung sino man mga pamilya natin maiwan, mapipighati tayo mga kapatid. Malulungkot tayo. Praise the Lord, hallelujah. Kaya kailangan magsama-sama tayo. We can unite from each other para sa ating kaligtasan. Praise the Lord. Ang sa atin dito mga kapatid, wala tayong kailangan magmataas. Kailangan pantay-pantay tayo dito lahat. Praise the Lord, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, patuloy tayo sa ating pananampalataya. Praise God, and pray through the Holy Spirit. Praise God. Tayo tumayo mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Mga kapatid, the Holy Spirit. Sino ba ang Holy Spirit? Ito ba ang Holy Spirit na sa atin po ay nagdidwell. Siya po ang nagbibigay ng comfort, nagbibigay ng kapayapaan sa ating buhay, empowerment o kapangyarihan, guidance at tubay sa atin. At siya rin ang maghahatol sa bawat isa. Praise the Lord, hallelujah. Mag-transform sa ating buhay. Ito po ang Holy Spirit, mga kapatid. Praise God. Intercessions sa tagapamagitan sa atin. He is the bread of life. Kaya mga kapatid, huwag natin pagkakatingin ang Espiritu Santo ng Diyos. Basta kanya itinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatapos. Praise the Lord, hallelujah. Huwag tayo masyado kumpiyansa mga kapatid. Hindi natin alam
hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord, hallelujah. Thank you for your love, O God. Thank you. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na kami po ay iyong muling dinalaw, Panginoon. Praise you, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, ang nakakabibili ko sa mga ito. Panginoon, kami po ay humihiling sa iyo. Ipugin mo po ang bawat puso at isipan ng aming mamahal sa buhay na wala pananampalataya sa iyo. Praise the Lord, hallelujah, na sana makasama namin sila, Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Mga pamilya na hindi mo ang buuin mo po, Panginoon. Hallelujah. Sa mga anak mo naging suwagel, Panginoon, ibalik mo po sila sa amin. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Namin ang gabi mo, Panginoon. Glory be to your name, O God. Praise you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hindi mo kami taligaw, Panginoon. Sana makasama namin sila. Ang mga kapatiran mo man nandito, Panginoon. Ayaw namin kung nais na kami lahat. Na aming panampalataya. Na kami lang ang Manila. Pumupunta sa iyong kaharian, Panginoon. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord, for today. Thank you for your comfort for every one of us. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, salamat po. Hallelujah, to renewing our life, to renewing the Holy Spirit in our life. Praise the Lord, hallelujah. Glory be to your name, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa mga ito. Hindi na katikila. Pinapupurihan ka ng pinapasalamat. Praise the Lord, hallelujah, dakilang Diyos na aming Ama. Salamat po sa iyong mga salita na ipahayag sa umagang ito sa iyong kadakilaan kung paano kami susunod sa iyong nangis, Panginoon. Salamat, Panginoon, na binigyan mo kami ng mga puso mapakumbaba. Praise the Lord, hallelujah. Praise God, puso at isip, Panginoon. Salamat, Panginoon. At sana, sa sunod, Panginoon, aming makasama aming mga kapatiran, mga minamahal, na ma-experience nila ang ganitong mga bagay ulit, Panginoon. Sa sunod na linggo, Panginoon. Praise you, Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong ulit pagdalaw sa amin. Sa iglesia ito, kahit saan man, parte ng mundo, kung saan ka, nais mo. Praise the Lord, hallelujah, to pour out your spirit again, to renew us. Salamat, Panginoon. Praise you, Lord. I give you God all the glory, honor, thanksgiving, and power. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, ibalik ko sa ating MC. God bless you, Preacher Ray, sa pagdala ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Banal na Espiritu Santo. Mga kapatid, na kung paano po napakagandang pinag-aralan natin sa araw na ito. Hallelujah, praise God. Yan po ay pinakamahalagang bagay sapagkat
Kung wala po yan sa ating buhay, yan po yung pinaka-magnet natin sa rapture. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Isa't mata, aagawin tayo, mga minamahal kong mga kapatid. Napakabilis. Kaya, wag po nating bigatiin sapagkat ang Espiritu Santo ay mayroong damdamin kung ano tayo, kung ano yung nararamdaman natin, yun din po siya, mga minamahal. Hallelujah. Siya po ay nagtatampo pag tayo po ay gumagawa ng kalupuhan sa mundong ito. Praise God. Hallelujah. Nasasaktan po siya, mga minamahal. Kaya ingatan po natin kung mayroon po tayong Holy Spirit, mga minamahal ko mga kapatid, iwasan na natin yung mga kasalanan sa mundong ito. Hallelujah. Praise God. Purihin po ang Diyos at tayo po ay na-bless. Na-bless ba tayo, mga minamahal? Amen. Praise God. Purihin po ang Diyos at narito po tayo sa patuloy na ambagan sa bangka, mga minamahal. Nang paano po yan po ay gamit para sa gawain natin mga Panginoon. Tutulungan po natin yung hindi po tayo napipilitan, yung masaya po tayo na nagbibigay, mga minamahal. Praise God. At binibigo po ang awit sa mga kaloob sa bagan sa ating Sister Hilay. Praise God. Tinatawarin po siya sa pulpito. Amen. Praise the Lord. Manaya po kayong magbigay habang ako po ay maawit. Pusong dalisay ang aking nais na ika'y mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais na ika'y mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang paglaban. Isang pusong itinigo na ika'y paramahan. Magpupo'y pagpupuri sa'yo ang lahat ng Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang paglaban. Isang pusong itinigo na ika'y paramahan. Magpupo'y pagpupuri sa'yo ang God bless you, Sister Pilay, sa pagdala ng awiting manalangin para sa mga kaloob. At binibigo po manalangin sa ating preachery sa kanyang pagpapataon. Praise the Lord, hallelujah. Sa muli, Panginoon, kami po nagpasalamat sa biyang-biyang mo sa pagpapala ng aming angkin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na ang bawat isa ay bless mo po sa ambagan sa aming bangka, Panginoon, upang ito ay matapos at aming magamit at nagamit na rin po, Panginoon. At i-bless mo rin po ang bangkang ito kung saan mang lugar sa praise the Lord, sa amang lugar, Panginoon, na aming gamitin sa pagtawid sa dagat, Panginoon.
upang kasakay yung mga ministro o yung mga tagapagsalita, Panginoon, sa iyong salita sa saan man. Salamat po, Panginoon, na patuloy mo po ang bless ng bawat isa upang yung mga gawain ay maging ganap, Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Salamat po at aking binabalik sa iyong dakilang pangalan lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpak po sa ating mga Panginoon. Praise God, hallelujah. Purihin po ang Diyos. Kandisyo, Percheri, sa panalangin. Hallelujah. At tayo po ay narito na sa paalala ang ating leader sa sunod na linggo. Si Sister Pia. Bakit? Establish ko po yung heart ko. Kasi ano eh. Ano siya, hiwalay-hiwalay. I-establish ko po yung heart ko. Sino yung Sister Lionelin? Lira po. Dati kaya pala hindi naman. Si nagtago siya, oh. Sister Kaylay? Okay sa'yo? So leader sa linggo? Establish niya rin. Establish ko rin. Sige. Ang ating leader sa sunod linggo, ating Sister Kaylay. Praise God. Palakpak po sa ating mga Panginoon. Praise God. Hallelujah. At ang ating mensahe, ating Pastor Arnel Puso. Nawala na yung mga natin, mga manggagawa. Pag dumating sila, siguro, bigyan natin sa kanila. May paalala pa? Wala na? Paalala po ang ating fasting maintenance sa linggo-linggo. Huwag po natin kalimutan, mga minamahal ko mga kapatid, sapagkat yan po ay importante para po maging malakas po tayo sa ating pinagmamahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin po Diyos at kung wala na ay tayo po ay narito na sa pansamantalang pagtatapos. Binibigyan po ang isang awit at closing prayer sa ating Pastor Arnel Puso. Sa kanya po ang pagkakataon. Okay, tayo pong lahat mga kapatid na ito ay gawin na natin Diyos. Kay buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras sa bawat araw. Praise the Lord. Buti-buti mo Panginoon sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat.
Yes, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa tagumpay, Panginoon, sa gawain ito, Diyos, sa araw na ito. Salamat sa iyong mga mensahe, Panginoon, na aming napakinggan. Ito pinagbigay ng kalakasan sa aming espiritual na pamumuhay, Panginoon. Alam mo, nadidinig mo ang damdamin namin ng aming puso, ang kauhawa namin sa iyo, Panginoon. Kaya sabi, Panginoon, ng bawat isa, dapat araw-araw, Panginoon, ay linggo, Panginoon, nananabik kami, Panginoon, na makita, makapiling ang iyong banal na, Panginoon, na gawain ng iyong Espiritu. Salamat sa iyong pagsama, Panginoon, sa kagalakan, kalakasan, maging sa kagalingan na aminata mo, Panginoon. Alam namin, nakikita mo ang aming mga sitwasyon, ang aming mga katawan, Panginoon, na meron bang kahinaan ay kami galing, Panginoon, sa iba't ibang sakit, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, bigyan, aliwin, habang kami naghihintay sa iyo, Panginoon, sa iyong pagbabalik. Salamat nawa, Panginoon, kami ay masama, Panginoon, sa pagdating ng iyong rapture, Panginoon. Walang maiiwan kahit isa, Panginoon. Dalangin namin yung aming mga kapatid na wala rito, Diyos. Dalangin mo, sa sunod na linggo pa kami sama-sama na purihin ka, pasalamatan, Panginoon, awitan. Turuan mo, Panginoon, na kami ay magpuri sa iyo, magpasalamat. Ano man ang aming sitwasyon, Panginoon, sa iyo man, mahing panahon na kami mag-iyak, Panginoon. Sa panahon na kami nalulubay, alawin mo kami, dalhin mo kami sa iyong presensya, Panginoon. Palakasin, Panginoon. Kung saan kami mahina, doon mo po kami palakasin, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, maging Diyos yung mga buhay na patutunan namin na pakinggan ito, maging isang mensahe, Panginoon, na ikay lagi na riyan, hindi nagbabago. Salamat. Bigyan mo ba kami ng marami pang patutunan, Panginoon, upang ipakita, Diyos, ang iyong kagalingan, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa lahat ng iyong mga anak. Magbigay kami ng kalakasan sa bawat isa sa amin, maging sa aming mga kapatid na wala rito, Diyos. Salamat, Panginoon. Alam namin na riyan ka, sinasamahan mo kami ang aming pasasalamat ay nakarating sa iyong lunglungan, Panginoon. Salamat po sa kalakasan, sa kaaliwan, Panginoon. Maging, Panginoon, ang aming sagsasaluhan, pagdalangin namin ito, bigyan ang kalakasan panlupa, Panginoon. Yung nag-prepare ito, pagpalain mo, gawa ng kanyang mga kamay, gamitin mo pa, Panginoon, sa iyong gawain, bigyan ng marami, mahabang buhay, Panginoon, ano man kanyang karamdaman, pagalingin mo, Panginoon, in the name of the Lord, in the name of Jesus. Salamat po sa kabusuhan ito sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Palapakan natin ang Diyos at magpumayan tayo sa bawat isa. Sabihin natin, mahal na mahal